Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Sa piging na handog niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Nanay inamaniat, inirang tawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Niya sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala natin Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo yun. Mga kapanalig, at narinig po natin, o maririnig natin sa mga pagbasa ang tungkol po sa mga binanggit doon ni San Marcos, tulad ng gumagabi na, at tayo'y pumaroon sa kabilang ibayo. Napakaganda ng mensahe sa atin ni San Marcos ngayong araw na ito. Mensahe ni Kristo para sa atin, sa mga nabibigatan, sa mga nahihirapan, sa mga gusto nang mag-give up. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nawawalan ng pananampalataya? Tumahimik tayo at ating kilalanin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin niya tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila magkalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa mga magawa naming sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa pinatatag sa iyong pag-ibig, kayo walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpo yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalagpas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginoong papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko, sa hangad maglakbay ang tanging layunin kaya naglalayag, upang mga lakal nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi maarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmamasday, pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba kapag naitaas. Ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo.
ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang pagbabahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang gumagabi na ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila ng bangka. Kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Ano pat halos mapuno na, dumating ang malakas na unos, hinampas ang malaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno na, ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, na sa may hulihan ng bangka, at natutulog. Ginising siya ng mga alagad at sabi nila, "Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin, tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidan sila ng matinding takot at nagagilalas. Pagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging hangin at ang dagat. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli, mga kapanalig, isang mapagpalang linggo sa inyong lahat. Ngayon gusto ko pong pagtuunan ng pansin yung mga katagang gumagabi na. At tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kung si San Marcos po, mga kapanalig, kung ginagamit po niya ang mga salitang gabi na, gumagabi na, ay meron po siyang nais iparating. Ang ibig sabihin po ng gabi ay hindi lang po yung tungkol sa paglubog ng araw. Pag sinabi niyang evening o gabi, ay nagpapaalalang tapos na. This is a culmination of another day that we are going to have. Kaya nga, sa gabing yan, ay ito yung panahon natin para magpahinga. Tanong, nagpapahinga ba kayo sa gabi? Baka naman ay napupuyat kayo kanonood ng Korean novela. Kayo ay napupuyat kasi cellphone. No? So baka hindi na natin nagagamit yung tamang rest. Maniwala kayo mga kapanalig, kailangan nyong gamitin yung gabi to rest or else kayo yung mag-rest in peace. Kaya alam nyo, kaya mga kapanalig, pag kayo may trabaho, huwag nyong iuwi ng bahay. Hindi naman opisina yung bahay. Pangalawa, pag natigok ka, papalitan ka naman agad. Kaya hindi ko naman sinabing matigok ka na. Hindi ko naman sinasabi na tumigil ka na. Ang sinasabi ko lang, pag oras ng pahinga. Kaya nga din, mga kapanalig, si Jesus sinasabi niya, o ni San Marcos, yung gabing siya ay
bago mamatay, ito'y tinupad niya ang kalooban ng Ama. So yung maghapon, kapatid, na pagtatrabaho, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. At pagkatapos ng gabi, tatapusin mo yun at ipapaalala mo sa sarili mo na para naman ito sa panibagong bukas. Okay? Pangalawa, na gusto kong bigyang diin yung mga kapanalig, yung sabi niyang, yung panyaya niyang, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Let's cross to the other side of the lake. O, English yun. Di ba? Ito po'y nagpapaalala sa atin, mga kapanalig, na dapat iiwan na natin. When you realize that you are in a wrong relationship, you are in a wrong job, you are in a situation na talagang wala ng pag-asa, leave that. Go to the other side of the lake. May mga tao akong kakilala na they want to go to the other side of the lake, pero they are embracing with them the bitterness of the past. Kaya nga't ito yung mga taong hindi masaya. Kaya ang hamon ng Panginoon, mga kapanalig, na to go to the other side of the lake means bitawan mo. Yung mga bagay na, halimbawa, you are in a broken relationship, wag mo nang balikan, ex na nga eh. Kaya nga ex eh. Bakit pipilit mong i-check? Ex na nga. Di ba? Ganun. Tigilan natin. That's why, mga kapatid, kailangan po nating iwanan yung old kind of life so that we can experience the newness of life. Okay? Yung newness of life na yan ay kailangan po natin, mga kapanalig. Kaya nga, sa karanasan po natin sa ating buhay, pag sinabing you go to the other side of the lake, you need to die to yourself so that you can enjoy the gift of today. You need to go to appreciate what is today. What is at stake there. Kung ano yung inilaalay, ay pagsumikapan mong tanggapin at bitawan yung nakaraan. Pero, kailangan bring with you not the bitterness of the past, but the lesson of the past. Yun yung kailangan dalhin doon. As you go to the other side of the lake, when you are not able to leave behind the bitterness, pero inabandon mo pati yung lesson, maniwala ka sa akin, babagyuhin ka talaga sa buhay mo. Even you go to the other side, bisyo yun eh. Bisyo, gusto mo, tumigil ka na sa bisyo mo, tapos pagdating doon, dala mo pa rin yung bisyo, ay talagang sisirain yung atay mo. Kaya nga, we need to go to the other side of the lake. Leaving our comfort zone means, mga kapanalig, ay paalala sa ating lahat na tayo ay dapat na mag-explore sa new territory. The new territory of our profession, the new territory of our relationship, the new territory of our life. Kailangan maghanda ka doon sa tinatawag nilang paglalakbay mo sa simentadong gubat. Yung simentadong gubat na ito, akala mo at peace lahat. Akala mo nakasemento na eh. Pero yun pala may nagtatago dong ahas. Na akala mo maganda. Pero pag kinuha mo, tutuklawin, hindi ikaw. Yung mga nagmamahal sa'yo. What does it mean? What does it mean? Barkada mo. Tinuruan ka ng magulang mo na maging magalang, tinuruan ka ng magulang mo na mag-aral mabuti, tapos napunta ka doon sa barkada mo. Natuto ka sa kanilang mga pagmumura nila, paggawa nila mga kabalbalan sa buhay, pag uwi mo, ganun ka na rin. So, na-impluwensyahan ka na. Tinuklaw hindi ikaw yung mga taong nagmamahal sa iyo mula sa ahas ng simentadong gubat na yan. Kaya nga mga kapanalig, mahalaga na maintindihan po natin na tayo dapat atin pong hanapin yung pagkakataong desisyon. Kasi alam nyo, hindi ka pwedeng magpadala lang sa emosyon. Kailangan mong desisyonan. Kailangan mong desisyon ang bumitaw upang anumang bitterness of the past will help you to understand and learn the lesson of the past at wag mong dalhin yung bitterness. Halimbawa,
Nakita mo yung dalawang magjowa. Sasabihin mo, Sars, maghihiwalay din yan. Di ba napaka-bitter mo? Can you just be happy? Meron ka dapat sariling buhay at hindi nakabatay doon sa pagtatapos. Kaya nga, yung pagpunta doon sa tinatawag po nilang go to the other side of the lake, we need to die to our old self so that we can enjoy the gift of today. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na maikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula para ito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod na kabatirang tayo ay pinaliligiran ng iba't ibang mga suliranin, problema at kahirapan. Pakumbaba tayong dumulog sa Diyos at sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, na pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, naway lagi siyang dumulog sa kanyang tagapagtatag at tagapagligtas. Para sa kanyang kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga kura paroko, nawa sila'y maging laging maawain sa mga dumaranas ng matinding kahirapan at nangangailangan ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilyang nagdaraan sa krisis pangkabuhayan, naway makatagpo sila sa pananampalatayang Kristiyano ng bukal ng pakikipagkasundo, kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may sakit, lalo na sa mga may taning na sa buhay, naway kumapit sila sa mapagpagaling na presensya ni Jesus at patuloy silang manalig sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay, naway mailigtas tayo sa lahat ng panganib. Pagpalain tayo sa ating mga gawain at patuloy na magtiwala sa mapagligtas na grasya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng umiiwas sa gutom at giyera na napipilitang mangibang bayan sa kabila ng panganib at karahasan, makatagpo nawa sila ng pagtanggap at pagkalinga sa mga bayang magbubukas ng pintuan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tingin mo panalangin ng mga kapanalig namin na patuloy na umaasa sa iyong pagtitiwala at makalasap ng biyaya ng kapayapaan at kaligtasan. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula
panalig at ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, samahang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo'y taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ikaw ang lumikha ng tanan, ikaw nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tagulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na pagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap mo sa pananagutan sa iyong pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng mong mahal. Kaya't kaysa ng mga anghel, kasi ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaya nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Namumuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparibig. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banali ka ang bukhanan tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayong banal makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan niya handog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang kapunan, inawa kanyang kalis, muli kay pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at malibaggabuhay ng iyong anak. Kaya rinalay namin sa iyong tinapay na bumibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hilingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco naming Papa, si Honesto naming Obispo, tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awahan mo sila at patuloy sa kaliwanagan, kamat pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang kalis ni isang esposo, kay isa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagbupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
pinakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon at Diyos, payag natin ng may lakas loob. Kabayadyadang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos at ang kapahamakan samantalang ang pinanabigan, ang dakilang araw bagabahayag na tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aking pananampalataya, huwag ang mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kabanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Kapadad tayo nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Amen. Aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. Mga kapanalig, sa darating po na 28 ng Hunyo, at Biyernes po ito ay magkakaroon po tayo ng isang araw na exposition of the relic of St. Anthony's Various Relics sa Our Lady Veritas Chapel mula sa alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. At maaari din po kayong mag-alay ng misa, pasasalamat, kahilingan, kaarawan, panalangin pa sa mga mahal na yumao. Halika't makisa sa dati na exposition of St. Anthony's Various Relic sa Our Lady of Veritas Chapel. Pa sa mga nais pong maging isang Veritas Eucharistic Advocate, tumawag lamang po kayo sa 8925-7931, local 125-13113. Pong salamat, mga kapanalig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at tugon ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming time team na ginaganap ang aming pagganap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyoin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Alalayan nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga pagsubok, palakasin kayo sa kanyang biyaya. Amen. Lingapin nawa niya kayo sa inyong mga pagdurusa, gantimpalaan kayo sa inyong pagsisikap na makaiwas sa mga kasamaan na gumawa lahat ng kabutihan. Amen. At pagpalain kayo lang lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na, humayo kayo, patuloy na magtiwala at makinig sa tinig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang taos. Salamat sa Ama na nagtibay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro